mapapakinggan tuwing Sabado alas 11 ng umaga. Dito lang sa 1116 DXAS, your community radio. Apo, gusto mong sumama mag-walking-walking? Opo, Lola. Sama ako. Gusto ko talaga kasama ka mag-walking kasi mas masaya. Bakit po ba kayo nagwo-walking? Maraming benepisyo sa pisikal at mental na kalusugan ng walking. Nakakatulong din sa emosyon at pagtulog ng mahimbing. Siyempre, para sa mga buto, kasukasuan at muscles para hindi manghina. Kaya pala malakas at maganda ka pa rin, Lola. Siyempre naman, lalo na at kasama kitang mag-walking. Sasabayan pa natin ng kanta. Walking with Jesus, walking every day, all along the way. Walking with Jesus, walking with Jesus along. 1116 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan ka agapay, kaibigan ka barangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Kayo ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang tamang oras, ganap ng alas 6 ng umaga sa buong Pilipinas. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ng hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. O kay sarap ng lumapit. Magandang umaga po sa ating lahat, mga ka-HNT. Isang pinagpalang araw po sa inyo, saan man kayo naroroon ngayon. Sa inyong mga tahanan habang nagtitimpla ng kape o naghahanda ng almusal o kaya naman nasa biyahe papunta sa trabaho o kahit sa ating mga kababayang gising na gising ngayon, nagtatrabaho na sa ibang bansa. Salamat po sa Panginoon sa panibagong umagang ito, panibagong lakas at panibagong pagkakataon upang lumapit po tayo sa Kanya. At dito nga sa ating programa, welcome po muli sa Hardin ng Panalangin. Sabi nga po natin araw-araw para simulan ang ating umaga ng may pag-asa, laging tandaan, every gising is a blessing.
ka-HNP, ngayong day 29 ng ating spiritual journey dito sa ating serye, pag-uusapan po natin ang isang paksang napakahalaga po sa ating buhay pananampalataya, the importance of community. Yan ho ang ating paksa ngayon, ang kahalagahan ng komunidad o sabihin nating makadiyos na komunidad, ano. Kasi sabi nga madalas nating nasasabi o naririnig, tell me who your friends are and I will tell you who you are, no? Malinaw 'yan sa salita ng Panginoon, do not be deceived. Sabi rito, evil company corrupts good habits. Kung sino yung kasama mo, nagiging kamukha mo, no? Sabi ng 1 Corinthians 15:33. Pero tingnan po natin ngayon ang ating pagbabatayang talata sa Hebreo Kapitulo 10, talatang 24 hanggang 25. No? Hebreo Kapitulo 10, talatang 24 hanggang 25. Ang sabi po rito, at atin ding isaalang-alang kung paano natin pupukawin ang isa't isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa, na wag nating kaliligtaan ang ating pagtitipon gaya ng kinagawian ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, at lalo na habang inyong nakikita na papalapit na ang araw. Sa ESV, ang sabi po, and let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Tingnan po natin sandali yung context, no, ng ating binasang mga talata dito po sa aklat ng Hebreo. Well, isinulat ito sa mga Jewish Christians noong unang siglo o noong unang panahon ng pagsisimula ng gawain ng Panginoon. Nakararanas po sila noon ng matinding persecution, inuusig sila dahil sa kanilang pananampalataya kay Jesus. At siyempre meron ding diskriminasyon at social pressure, no, mula sa Roman Empire na nakasasakop sa kanila noon. At meron din persecution, meron ding pagpapahirap sa sarili nilang mga kababayan na hindi pa nakakilala ng lubusan sa Panginoon. No, dahil po sa takot at hirap na nararanasan nila, marami nga po sa kanila ang natutuksong mag-isolate o yung iba ay umatras na sa pananampalataya. Ang iba naman, pinipili nilang maging loner na believer na para iwas gulo. No? Loner believer na lang sila. So, solo-solo na lang sila sa buhay. Kaya ang paalala po ng sumulat ng aklat ng Hebreo, huwag ninyong kaliligtaan ang inyong pagtitipon. No? Ipinapaalala sa kanila na sa gitna po ng matinding bagyo ng buhay, hindi mo kayang lumaban ng nag-iisa. Huwag na huwag mong gagawin yun. No? Sabi nga po rito, parang yun yung ipinapahiwatig po nito. Kung meron kang matinding problemang pinagdadaanan ngayon, huwag na huwag mong dadalhin yan ng mag-isa. So mga ka-HNP, ang tanong, bakit nga ba hindi natin kayang maging mananampalataya ni Kristo ng mag-isa? No? Bakit hindi tayo pwedeng mag-solo? Bakit nga ba ang self-isolation ay isang spiritual suicide, no, sa ating buhay pananampalataya? Mahalagang maintindihan natin to, ano. Well, sa ating kulturang Pilipino, kung titingnan nga natin, di po ba, napaka-importante ng tinatawag nating bayanihan, no? Yung tulong-tulong, sama-sama, sa isang adhikain o gawain. Subalit nga dito sa panahon natin ngayon ng social media, no,
Well, kahit napapaligiran tayo ng napakaraming friends at followers, yung iba sa atin tuwang-tuwa kapag tumataas yung bilang ng ating mga followers at marami tayong friends sa Facebook o kaya sa ibang platform ng social media. Pero sa totoo lang, marami pa rin ang totoong malungkot at napapahiwalay, no, sa panahong ito. Kahit na andyan na ang daming friends, ang daming followers. Well, may dalawang importanteng bagay na itinuturo po sa atin itong teksto na binasa natin. Number one, sabi po dito, pupukawin ang isa't isa sa pag-ibig at mabubuting gawa. In English, to stir up or provoke one another to love. Yung pananampalataya po kasi natin sa Diyos, kapag walang nagpapaalala, nagiging malamig din po yan. No? Kailangan natin ng komunidad na magpapaalala sa atin kung sino si God kapag nakakalimutan na natin ito dahil sa mga problema. At marami po sa ating mga kababayan ang nariyan sa ganyang sitwasyon. No? May mga problemang pinagdadaanan, iba't ibang klase. At madaling nakakalimutan si Lord, no, pag may mga problema. Kaya mahalaga yung meron kang mga kasama na magpapaalala sa iyo. So, pupukawin ang isa't isa sa pag-ibig at mabubuting gawa. Pangalawang mahalagang aral na sinasabi ng mga talatang ito ay palakasin ang loob ng isa't isa. Alam niyo, ang buhay pananampalataya ay hindi po isang 100 meter dash. Ito po yung isang marathon. Mapapagod ka, mawawalan ka ng lakas, at kapag natumba ka ng mag-isa sa dilim, walang magtatayo sa iyo. Pero sa isang community o isang komunidad ng mga taong naniniwala, sumasampalataya sa Diyos, at kapag nagsasama-sama tayo, kapag pakiramdam mo nanginginig ng tuhod mo sa pagsubok, sa problemang pinagdadaanan mo, mahalagang meron kang kapatid sa pananampalataya na hahawak sa kamay mo at magsasabing, kapatid, bro, sis, o ano pa man ang tawagan natin, kaya natin to, kasama natin ang Diyos. Yun ang pinaka-importante. No? Hindi lang yung kakayanin natin to. Hindi, kaya natin to dahil kasama natin ang Diyos. Kaya mahalagang pinipili mo yung mga taong magiging kasama mo dahil mahalagang sila ay katulad mong kumikilala sa Diyos. Nagpapaalala sa iyo na merong Diyos na nagmamalasakit sa iyo. Naalala ko tuloy yung kwento ng isang kabataang dating masipag magsimba, magpunta ng church at umattend ng kanilang mga small group. Pero ang katagalan, dahan-dahan siyang lumayo at huminto na sa pag-attend. Isang gabi, binisita siya ng kanyang pastor. No? Umupo sila sa tapat ng, gumawa sila ng bonfire, no? Kung saan may mga nag-aalab na mga kahoy at uling. Wala namang salitang sinasabi si pastor. Kumuha lang ito ng isang sipit, patpatyan na magkasama na ginamit niya para kumuha ng isang baga ng nag-aalab na uling at inilagay nga ito sa gilid ng simento, no? Nang nagsosolo lamang yung uling. And then pinagmasdan nila itong dalawa. Sa simula, siyempre nag-aagaw pa ang pula at liwanag sa uling, pero paglipas ng ilang minuto, unti-unting namatay ang apoy nito hanggang sa maging abo at lumamig na. Habang ang mga uling na nananatiling magkakasama ay patuloy na nag-aalab at nagbibigay ng init. Tumingin yung kabataang ito sa pastor at sinabi, "Salamat po, pastor. Naintindihan ko na. Magkikita po tayo sa Sunday." Alam niyo mga ka-HNP, ganun din naman tayo Kapag humiwalay ka sa ulingan ng komunidad, unti-unting lalamig ang apoy ng pananampalataya mo. We need the fellowship to stay burning for God. No, kailangan natin yung samahan, pagsasama-sama
Lagi tayong may kausap. At mahalaga yan kahit sa bahay, ang mga magulang, napakahalagang kinakausap yung kanilang mga anak. At yung mga anak naman, hindi rin nag-aalinlangang makipag-usap, no, sa kanilang mga magulang. Diyan nagsisimula yung fellowship, no, sa tahanan, bago pa ito sa loob ng simbahan. Mahalagang maintindihan natin na hindi tayo pwedeng mabuhay ng nagsosolo. Kailangan nating merong nakakausap. Meron tayong kasama na nagpapaalala sa atin, lalong-lalo na tungkol sa ating Panginoon. Kaya nga po, ngayong umaga po, ang tanong natin, ano nga ba ang sinasabi sa atin ng ating Panginoon? Well, huwag kang mag-isa, huwag mong kimkimin ang iyong mga problema, huwag mong sosolohin. At baka dumating ang oras na sasabog ka na lang nang walang kaalam-alam ang mga kasama mo sa bahay. Kaya mahalaga na kung wala ka pang pinupuntahan o inaatinan na lokal na church o isang grupo sa inyong lugar na nagtitiwala sa Diyos, pinag-uusapan ng salita ng Diyos, maghanap ka ng mga Bible-believing church sa inyong lugar. Ikalawa, kung ikaw naman ay matagal nang hindi nakikipag-ugnayan sa iyong mga kapatid sa pananampalataya, baka oras na ngayon na ikaw ay mag-message na, no, sa kanila ngayon. Ikaw na mismo, ipaalam mo ang iyong interest na muling bumalik sa inyong grupo. At ikatlo, para sa ating mga HNP family ngayon na nakikinig, well, samantalahin natin, gamitin natin ang ating community. Meron po tayong group chat. Kung interesado kayo mapabilang sa group chat, sabihin nyo lamang po at i-add ko po kayo. No, mahalagang sa group chat na ito ay nakikita nating nagpapaabot ng prayer sa isa't isa, no, ilan sa ating mga kasama. Yung iba naman ay iiwan ng mga komento na nakapagpapatibay, no, sa pananampalataya ng bawat isa. At maging balikat po tayo ng bawat isa. No, mahalaga po ito, lalo na ngayon sa panahong ito. Alam niyo po, napakalungkot na mga pangyayari ngayon sa ating mga kabataan. Mapapansin niyo po, napakataas ng kanilang emosyon, ano? Sa ating mga nagkakaedad na, simple lang naman yung issue, pero sa kanila, mabigat na, no? Nakalimutan mo lang ang birthday, heartbroken na sila, di ba? So, matindi po yung antas ng kanilang emosyon. Kaya mahalagang sila ay naaalagaan ng maayos, nababantayan natin, at pinapaalalahanan natin. Kung may problema man sila, merong Diyos na handang makiramay, laging nagmamalasakit, hindi kailanman mapapagod na mahalin tayo. At yan ay pinatunayan niya sa atin. Hindi lamang niya sinabing mahal niya tayo. Ginawa niya, pinatunayan niya nung si Jesus ay mag-alay ng kanyang buhay para sa ating mga kasalanan. Kaya hindi mo kailangang solohin ang problema o ang kasalanang nagawa mo. May panahon pa, may pagkakataon pang bumalik sa Diyos. Dahil ginawa na ni Jesus ang paraan upang tayong lahat ay maibalik sa ating Panginoon. Ako pong muli ang inyong hardinero, Pastor Eman Aquino, na nagpapaalala dito sa Hardin ng Panalangin, bawat luhang itinatanim ay aanihin bilang kagalakan. Sa simula pa lang, hindi ako karapat-dapat, pero pinili mo akong pagtiwalaan. O Diyos, sa mga gawain mo, ako'y ginamit. Sa paglilingkod ko, katapatan mo'y nakita. Sa pagmamahal mo, ako'y tinubos. Sa biyaya mo, ako'y tinawag. Sa pag-ibig mo, ako'y tinanggap. At patuloy akong maglilingkod sa'yo.
sa mga pagsubok. Ikaw ang lakas sa mga laban, ikaw ang tagumpay sa mga pangarap, ikaw ang gabay, ikaw ang aking Panginoon. Kahit saan ako ay iyong dalhin, ikaw lang ang susundin hanggang sa huli. Sa pagmamahal mo, ako'y tinubos. Sa biyaya mo, ako'y tinawag. Sa pag-ibig mo, ako'y tinanggap. At patuloy akong maglilingkod. Sa pagmamahal mo, ikaw ang sandigan sa mga pagsubok. Ikaw ang lakas sa mga laban, ikaw ang tagumpay sa mga pangarap, ikaw ang gabay, ikaw ang simula ngayon at wakas ng buhay ko. Ikaw at ikaw lang, O Diyos, ako ay sa'yo. Sa bigkis ng pag-ibig, ating ipabatid sa Diyos ang kahilingang paggabay sa ating mga kabataan. Halina't tayo ay lumapit sa ating Diyos. Sama-sama po tayong manalangin. Mapagpalang Ama, Panginoon at aming Diyos, lumalapit po kami sa inyo ngayong araw na may mabigat na puso para sa mga kabataan ng henerasyong ito. Kayo po ang nakakaalam ng mga natatanging pagsubok at burden na pinapasan po nila. Ang matinding pressure, anxiety, kalungkutan, at nariyan din yung mental health struggles na madalas ay nagpapabigat po sa kanilang isipan at damdamin. Lord, yakapin niyo po sila ng inyong pagmamahal at maging matatag sana silang anchor sa inyong presensya. Dinadala po namin sa inyo ang masakit na realidad ng mga kamakailang school shooting incidents. Yung mga paaralan na dapat ay ligtas na lugar para matuto, lumago at makabuo ng pangarap ay nabalot ngayon ng takot at karahasan. Ipinapanalangin po namin ang mga buhay na naagaw o nawala dahil sa mga trahedyang ito at yung mga pamilya nilang nagluluksa ngayon. Magdala po kayo ng inyong kaaliwan sa mga heartbroken na parents at mga kaibigan. Pagalingin niyo po yung kanilang mga sugatang puso at ipagkaloob niyo po ang inyong kapayapaan sa mga batang o kabataang na trauma sa takot. Hipuin niyo po yung puso ng mga taong nakakaramdam ng matinding isolation, galit, o kawalan po ng pag-asa. Abutin niyo po sila bago pa man mag-ugat ang anumang masasamang balak o plano nila at magpadala kayo ng mga mentor group, mga teachers nila at yung kanilang mga friends na magpaparamdam po sa kanila na hindi sila nag-iisa at tutulungan silang lumapit sa iyo, O Diyos. Bigyan niyo po ang aming mga leader at komunidad ng karunungan at tapang upang maprotektahan din po ang aming mga eskwelahan. Alisin niyo po ang spirito ng takot at palitan niyo po ito ng inyong kapayapaan. Ingatan niyo po ang aming mga kabataan at paunlarin niyo po yung aming mga komunidad
upang maging ligtas na kanlungan para po sa lahat. Ang lahat ng ito ay aming idinadalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kagalakan ko po ang maging lingkod ng Diyos sa inyong buhay dito pa rin sa Himpilang 1116 DXAS, your community radio. Isa lamang po kami sa mga himpilan ng FEBC Philippines, kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung nangangailangan po kayo ng panalangin at pagbisita sa inyong bahay, maaari nyo pong ipadala ang inyong mensahe sa mobile number 0917-125-8201. Hanggang sa susunod pong muli sa parehong oras at himpilan pa rin, maraming salamat sa inyong pakikinig at maraming salamat kay Rolando Alfonso at Romel Paulino na umaalalay sa atin sa bawat umaga. Ako po ang inyong hardinero, Pastor Eman Aquino. Paalala po muli, sa lahat ng ating ginagawa, luwalhatiin natin ang Diyos.